Yun, bumili tayo ng pusit. Nagawa tayo ng relleno. Ganto ko linisin yung pusit. Titanggal natin yung ulo, yung ink. Tapos, tatanggalan natin ng balat para hindi umitim yung ano niya, yung sauce pagka niluluto na. Kasi pag di mo tinanggal to, itong balat na to ay kukulay yan sa ano, sa sauce nyo. Mangingitim yung sarsa ng inyong relleno. For presentation, hindi siya maganda. Kasi maitim. Para siyang at lalabas parang adobo lang sa itsura niya. Hindi katulad ng tanggal yung balat. Maganda, malinis, puti. Yan. Bumili tayo ng 1 kilo. Yung 1 kilo ngayon is 400 pesos. Mas maganda to kung maramihan na eh. Kaso, kulang yung dala kong pamalengke. Kaya, 1 kilo lang yung nabili natin. Bumili rin kasi tayo ng galunggong pangtanghalian. May nakita rin akong tulingan na sariwa na maliliit. So, pakita ko sa inyo mamaya. Ginawa ko siyang sinaing na tulingan. Nalagyan ko lang siya ng asin, dried kalamyas, yung kamyas na tuyo. Pero wala kasi akong taba ng taba ng baboy. Masarap yung kahit konti may taba ng baboy. Kaso, hindi ko nakabili. Nakalimutan ko. Pero subukan ko mamaya lagyan ko ng yan. Kung may makita pa akong bacon sa ref, lalagyan ko ng bacon. Para medyo may siya, taba. May mantika. Mantika ba? Dito tayo naglilinis. Nakikigamit tayo ng tubig kailaman. Nilababo sa labas para dire-diretso na. Ayan. Itong mahirap sa paggawa ng relleno ng puset. Tagal dahil dito sa paglilinis. Yung pagbabalat ng puset. Lalo na yung maliliit yung ginagawa. May gumagawa kasi ko minsan ng yung nasa olive oil lang na maliliit na puset. Niluluto ko sa olive oil. Yun, napakahirap linisin kasi nililiit niya. So, paulit-ulit na to. Balikan ko kayo mamaya pag tapos na. Para dun sa ibang proseso naman. Nakakuha tayo ng bacon sa freezer. Ito yung ginawa kong bacon dati. So, nalagay natin ito sa tulingan para meron siyang magmantika. Ito yung ating tulingan. Konti lang to. Kalahating kilong maliliit na tulingan. Lagyan natin ito ng buo. Para lang may kumatas yung niya, mantika. Yun lang. Tapos, next natin, pagka nalinis ko na to, yan, konti na lang iniiwan, mahirap nang tanggalin eh. Kaya yung mga ganyan, okay na yan, hindi na gano'n makakaitim sana yan sa mga sa sauce natin. So, eto, ang kinukuha ko lang dito is yung iwain ko siya dito sa ulo. Tapos to, hindi ko na sinasama yan. Ito lang ang kinukuha ko. Tapos, sinasama ko na siya sa giniling natin. Yan lang sinasama natin yung galamay. Nakita ko lang. Yung ulo, yung puset. Iwain ko dito, sa may mata. Tapos, ito na lang. So, pag nagiling tayo mamaya, pakita ko sa inyo. Kasi hindi kami bumibili ng giniling sa palengke. Kasi ayaw ni Mrs. nung may litid-litid na kasama. Saka maraming taba. So, bumibili kami ng laman. Nag-request ako dun sa suki ko sa palengke ng loin. Basta tanggalin niya yung taba.
Puro laman yung giniling namin. Meron man taba, konti lang. See? Yun lang. Okay? Yan na ulit. Sama na natin tong mga galamay dito pagiling. Bali, half kilo tong binili kong loin. Kung hindi ko alam matandaan kung nasabi ko na kanina. 1 kilo yung puset, half kilo yung loin. Pang giniling para hindi lang sa, yung pati sarsa merong giniling. Para sarsa pa lang. Ulam na. Okay, perfect. Perfect nga ba? Ayos. Meron lang tayong medium onion saka isang carrots. Nasama natin sa giniling. Babalat lang tayo tapos hiwain ng maliliit. Is so, yan yung ating giniling. Tapos meron tayong onions, carrots, and cheese. Lagyan na natin sila. Lagyan na rin sila natin ng wait let's pause, balik ako. Kalimutan ko yung paminta saka asin. Yan na lang kaya wait lang. More pepper. And salt. Tapos yan na. Halo na natin siya. So yung magiging sauce natin nito, may giniling na rin. Para kahit konti yung puset, maraming sarsa, pwede nang iulam yung sarsa, diba? So magpapainit tayo ng mantika para prito tayo konti. Para malaman natin kung tama na yung alat niya. Bilog lang tayo ng konti. Tapos dali natin sa kawali. Tingnan natin yung kung sakto na sa alat. Pag sakto na, maglalagay na tayo sa loob ng puset. Check natin kung okay na may lasa. Init.
Ako na. Maalat na siya. Hindi pala maalat. Sakto, sorry. Sakto yung lasa niya. Tama yung alat. Siguro konting paminta na lang. So, pagka ganito, magamit kami ng piping bag para madali. Para hindi namin sinisiksik ng daliri yung ito sa loob ng puset. Magamit kami ng piping bag para sa hindi ganong messy. Kasya na siguro to sa sa 1 kilo. Tapos itong the rest, sa sauce na yan. Hingin natin yun sa sauce. Ito na yung ating piping bag. Gupitan lang natin. Makain. Ito tayo na. Puset. Uy, mais ka. Tingnan natin sa loob. Parang anong gumagawa na Shanghai. Ayan. Bali to, pag sinara natin sa sobra pa yan. Pero pang sasara natin dito, toothpick. Hindi natin mamaya yun ng toothpick pag nalagyan na natin lahat to. Pwedeng hindi nyo punuin para mas madali at sumakto yung dala yung yung nasa piping bag natin. Pag may sumobra, saka na lang natin lagyan. Meron pa naman dun sa marami pa naman tayong sobra. Kahit sumobra ka nito, para sa loob, mas maganda. Kasi nga yung sarsa mo, hindi lang sarsa. May giniling na siya, may carrots, pang ulam na rin. Diba? Maganda pag naka-piping bag, hindi hindi messy. Pero natutunan ko to kay Mrs. Kaya pa ganito rin ba kayo magluto ng relleno? Pero ito yung napakadalang din lutuin sa bahay kasi nga matrabaho. Saka mahal, ang mahal ng pusit. Napakamahal. Okay na tayo. Kompleto na. Toothpick na lang to. Ganito lang ginagawa ko dyan. Nalagay yung toothpick. Meron tayong toothpick. Gonna push it pa. Susukin mo lang. Ganyan. Tapos sasara mo ng patagilid. Yan. Yan ang mangyayari sa kanya. Para hindi siya tumatapon. Tumapon man konti lang. So, yan. Ganyan lang siya. Tapusin ko muna to. Ulikan ko kaya pag napakadali na magluto. Gigisa lang natin siya. Gisa ka lang bawang sibuyas. Tapos yung the rest ng ating natirang pampalaman. Saka natin lalagay itong puset. Hindi na kailangan ng lagyan ng tubig kasi magtutubig pa tong puset na to Dami. So, igahin natin yun hanggang sa konti lang matira sa sa sabaw niya, sa tubig niya. Mismong katas ng puset. Okay? Later ulit.
So, hindi na tayo sa paggigisa. Medyo mainit na yung ating pan. Lagyan natin ng mantika. Bali, meron tayong bawang, sibuyas, at rino. Yun na lang magiging pampalasa natin. Tayong bawang. Bawang namin, kung nag-grind, naghihiwa na kami ng marami para pag magigisa mabilis. Tayong bawang. Yan ang ating sibuyas. Lagyan natin ng konting fish sauce. Lagyan na natin yung sobra nating giniling kanina. So kung nasusobrahan kayo, pwedeng 1/4 na lang na giniling, na baboy o giniling. Kasi masyado mahal. Kung mas para makatipid. Bali, sabi ko nga ito mangyayari. Sarsa pa lang, parang ulam na. Gisa lang natin siya. Pag medyo okay na siya, saka natin lalagay yung ating pusit. Takpan muna natin para maluto-luto muna siya, saka natin lalagay yung ating pusit. So let's check kung ano lang itsura. Medyo nag-ano na siya, tutubig. Tapos yung keso natutunaw na. Lagay na tayo ng tomato sauce para kasama na siya sa gisa. Lagay na rin natin yung ating rino. Masyado nang marami matitira sa akin. Up. Ang bata ako, inuulam ko sa kanin, rino. Nalagay na natin tong ating puset para na siya, magtutubig yan. Nakita nyo mamaya yan, puro tubig. So after 20 minutes, yan na siya. Nagtubig na yung pusit. Medyo lulubog lang natin yung pusit para maluto siya ng gusto.
Kasi nasa ilalim yung giniling, di ba? Just make it, haluin lang natin konti. So, mangyayari nito, igahin na lang natin yung, para mag-evaporate yung tubig niya. So, mamaya natin titikman kung kulang sa kung saan man. Pero tingin ko sakto na yung lasa niyan kasi yung meron tayong keso na maalat. Lagay tayo ng konting patis ng nagisa. So, hintayin na lang natin mag-evaporate yung water para sarsa na lang talaga maiwan. Okay? Siguro mga 15 minutes pa to sa low fire. Redux. Later. So, after mga 15 to 20 minutes, ito na siya. Nag-evaporate na yung tubig niya. Pag pinatay ko yan, malapot na yan. So, yan na siya. Fog. Malapot na. So, okay na. Tapos na ang ating pagluluto. Susunod na uli. Susunod na kung ano maisipan ko iluto.